Magkano ang ibinigay ng nanay ko sa'yo? Ano? Anong tingin mo sa'kin? Nandito lang ako para mag-deliver ng pagkain. Maling tao ang nakuha mo. Huwag kang magpanggap. Ano ang layunin mo? Alam ko nang mabuti. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Kunin mo ito. Pumunta ka sa nanay ko. Siyang magbibigay ng perang kailangan mo. Alo, guro. Handa ka na ba sa bayad sa paaralan? Binigyan na kita ng sapat na oras. Handa na ako. Anak ng nanay, magpakatatag ka. Isang buwan na lang at makikita mo na ang iyong ina. Ginagawa ito ng iyong ina para protektahan kayo. Sabi ng guru mo, nabayaran na ang iyong matrikula. Hindi ka napapasok sa paaralan. Gagamitin ang perang iyon para ipakasal ang iyong kuya. Pera ko iyon. Bakit ko kailangang ibigay sa kanya? Ikaw. Dare ka pang sumalungat sa akin. Ngayon, dadalhin kita para ayusin ang iyong pag-alis sa paaralan. Para maibalik ang tuition mo. Maghanda ka ng mag-asawa. Ayokong mag-asawa. Gusto kong mag-aral. Ana, makinig ka sa iyong ina. Nakahanap ako ng mabuting mapapangasawa para sa iyo. Nagbigay sila ng 300 milyon bilang dote. Kahit maging professor ka, walang magbabayad ng ganyang kalaking halaga. Nanay, anong tingin mo sa akin? Tingin mo ba sa akin ay isang paninda na ibebenta sa iba? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mabuting tao na sinasabi mo ay isang tao na mas matanda pa sa nanay. Nanay, huwag mo nang kausapin siya. Ana, wala kang karapatang magdesisyon. Kailangan mong mag-asawa. Ana, itong batang ito. Sa itsura mong iyan. Buntis ka ba? Oo. Buntis ako. At 9 na buwan na. Malapit na akong manganak. O Diyos ko. Ito ay karma. Isang maganda at birheng dalaga. Hinawakan ng bastard ang katawan niya. Ang 300 milyong dote ko. Paano na ito? Kailangang ipalaglag ang sanggol na ito. Hindi pwedeng ipalaglag. 9 na buwan na. 5 buhay na ito. Baka makulong ka. Nanay, kung isisilang niya ang 4 na batang ito, kailangan ba nating alagaan sila? Ana, binabalaan kita. Tiyak na hindi tayo mag-i-invest para alagaan ang anak mo sa mundong ito. Ang 4 na batang ito lang ang tunay kong pamilya. Ako ang magpapalaki sa kanila. Oh, Diyos ko. Ang 300 milyon ko, nawala na. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang mga anak ko. Nasaan ka? Bilisan mo, pumunta ka na para iligtas ang ating anak.
Ana, nasaan ka? Wai Chun, dali, iligtas mo ang anak mo. Wala akong anak. Noong gabing iyon, natulog ang babae sa iyo sa bar. Siya ay nagdadalang tao, at siya ay nagdadalang tao ng 4. Ngayon, dumaranas siya ng matinding pagdurugo. Anong sinasabi mo? Ipadala mo sa akin ang resulta ng DNA test. Liu Waichun, bakit hindi ka nag-aalala kahit kaunti? Sila ang 4 kong apo. Mabilis kang pumunta at tingnan. Kung may mangyari, huwag ka nang bumalik. Kung hindi ka pupunta, ako na ang pupunta. Nanay. Tinanggap niya ang pera mo. Bakit ko siya dapat tulungan? Ano bang nangyayari dito? Hindi tama. Kailan ko siya binigyan ng pera? Hindi ko pa siya nakikita. Noong gabing iyon. Yung delivery girl, hindi ba ikaw ang nagayos? Oh Diyos, nag-hire lang ako ng nagdadala. Bigyan kita ng kaunting damit para magdagdag ng ambience. Hindi ko pa nga alam kung lalaki o babae ito. Talaga bang nagkamali ako sa kanya? Nurse, hindi na kami pupunta sa ospital. Gusto naming umuwi. Bakit hindi pwede? Kailangan ng pasyente ng agarang blood transfusion. Bakit hindi tayo makakauwi? Ito ang anak na babae ko. Sino ang magbabayad sa ospital pagdating natin? Hey! Bumaba ka na. Hey driver, huminto ka. Ayaw na naming pumunta sa ospital. Huminto ka na. Nurse, sabihin mo sa kanya na huminto. Ito ay naging walang pagkabirhen. Ngunit humihingi ka ng 300 milyon sa kasal. Balak mo ba akong lokohin? Jilin, huwag magalit. Pera sa kasal na maaari nating makipag-ayos. Kita mo, mas matanda ka rin. Ngunit walang mga anak, maaari siyang manganak ng 4 na anak para sa iyo. Ano ang sinasabi mo? 4 na anak? Wala akong sapat na pera para alagaan sila. Maaari tayong makipagkasunduan tungkol sa dowry. Sa tingin mo, okay na ang 100 milyon. Shenming, dalhin mo siya sa bahay ni Tito Lin. Ayoko pumunta. Hindi ako aalis. Ngayon, dadalhin namin siya sa bahay mo. Sandali lang. Nag-isip na ako. Ito ay isang walang kwentang kasunduan. Matanda na ako at may 4th na anak na dapat alagaan. Anong silbi niyan? Kung magpapalaglag siya, dalhin mo siya dito. Oo, alam ko na. Dadalhin ko siya sa ospital agad. Nanay. Sayang naman ang pera. Itong 4 na bata, parurusahan ko sila. Hawakan mo siya. Tama nga, napakatalino ng anak ko. Ang aking anak. Huwag niyo siyang hayaan mawalan ng buhay. Maghintay ka muna. Hintayin mo ako. Pamilya ng Shen, hindi kayo takot na patayin siya. Kung masyado ka pa ring nagsasalita, ang 4 na bata na ito ay itapon sa harap ng iyong bahay. Kung gusto mong sisihin ang 4 na batang nagkamali ng pagkakatawang tao. Nahadlangan ang aking negosyo. Maging panatag ka at umalis ka na. Bakit mo siya ginagalaw? Wala ka bang takot sa buhay mo? Pasensya na. Nahuli na ako. Nang gabing iyon, hindi talaga ako dumating upang maglingkod. Alam ko. Ako ang mananagot. Shen Ana. Sasabihin ko sa iyo, ako ang iyong biological na ina. Huwag subukang makatakas mula sa aking kamay. Ang bastard na ito. Shen Ana, ngayon kung maglakas loob kang sundin ang taong ito, tiyak na mamamatay ka. Nang ahas kang bantaan ang hipag ko. Ngayon kailangan mong pakasalan si Jilin. Sa tingin mo, susunod ka ba sa kanya para sa magandang buhay? Maliban kay Jilin. Walang gustong magpakasal sa babaeng buntis. 100 milyong halaga ng kasal na iyon. Makinig ka sa akin. 100 milyon. Sa mga mata ninyo, siya ba ay nagkakahalaga lamang ng 100 milyon?
Mabuti na lang kung makakakuha ako ng 100 milyon. 错了。 Kung ibibigay mo sa akin ng 100 milyon, hahayaan kitang kunin siya. Sa loob ng ilang taon, hindi ka kailanman nag-alala sa akin. Sa paningin mo, siya lang ang nakikitang anak na lalaki. Ang mga gastusin at bayad ng aking pag-aaral ay pinaghahanap ko rin. Wala itong kinalaman sa inyo. Huwag mo akong gamitin para sa pera. Kung hindi kayo magbibigay ng pera sa akin, hindi ka pwedeng umalis. Ibigay mo ang pera. Kung hindi, susunod ako sa'yo. Huwag ibigay sa kanya ang pera. Nasa hustong gulang na ako ngayon. Ang mga desisyon ko, ako na ang bahala. Gaano karaming dugo ang nawala sa kanya? Gaano karaming buhok ang nalagas? Pagbabayad sila ng 1,000 ulit. Oo. Doktor, ano ang kalagayan niya? Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, siya ay stable na. 1 buwan na lang bago ang takdang araw. Ang katawan ng ina ay malubhang kulang sa nutrisyon. Pagka-uwi, pakainin mo siya ng masustansyang pagkain. Panatilihin ang magandang mood. Tama yan. Sa panahon na ito, huwag hayaan matigas ang katawan ng buntis. Nakaistorya na si Ana dito para sa check-up ng buntis. Narinig ko na nagtatakas pa siya bilang delivery rider habang buntis. Siguraduhing malusog siya at nakakapagpahinga ng maayos. Okay, hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Kaya pala, sa mga nakaraang buwan, naranasan mo ang mga araw ng hirap. Nasaan ang anak ko? Gising ka na. Gusto kong umalis sa ospital. Hindi pwede. Ngunit ang pagkakaroon ng sakit sa ospital ay napakamahal. Sa kasalukuyan, wala akong pera para bayaran ng ospital. Saka, ito ay isang VIP na silid. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Mag-focus ka lang sa pagbubuntis mo. Sa susunod, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Magpahinga ka lang. Hindi ko hayaan ang 4 na bata na maging burden sa iyo. Maniniwala ka sa akin. Ako ang mananagot para sa iyo at sa ating mga anak. Magpahinga ka. Anak na babae ko, ginaisang ka na ba? Dinalhan kita ng masustansyang sabaw. Nako, ang payat mo naman. Uminom ka na ng sabaw para bumawi. Nanay, nako. Sa sabaw na ito, gumamit ng dekalidad na bird's nest at mahalagang snow lotus. Para lamang sa maharlika ng Malaysia. Halaga nito ay hanggang 5 milyong dong. Nakagising maaga ang amo upang tanungin ako kung paano lutuin ang kape ng ulam na ito. Sayang naman. Ginang Leo, patawarin mo ako. Binitawan ko ang iyong kabaitan. Ako ay seryoso na babayaran ito. Bagaman mahaba talaga ang oras na kailangan. Ang tanga-batang ito, huwag masyadong mag-isip. Ano bang halaga ng isang mangkok ng sabaw? Walang masama kahit ito'y matapan. Sa susunod, gagawan kita ulit. Ang kayamanan mo ay nasa iyong tiyan. Bukod dito, ito ay 4 na kayamanan pa. Ang aking hipag, ikaw ang may malaking ambag sa pamilyang Leo. Tama si Jiang Yao. Ikaw at ang bata ang pinakamahalaga. Sa mga nakaraang araw, kailangan mong alagaan sila ng mabuti. Oo. Maligayang pagdating sa batang Ginoo sa bahay. Naghihintay na sa iyo ang ginang sa loob. O Diyos ko, Ana, dito ka na agad. Ana, ngayon ang unang araw mong umuwi. Naghanda ako ng regalo para sa pagtanggap. Dalawampu na villa sa syudad. 20套，全球限量跑车4辆，南非彩钻2 set ng mga alahas na may diamante. 1,000 piraso ng ginto. Ito ang regalo na pinaghandaan namin ni Ginoong Leo para sa iyo. Titingnan mo ba kung gusto mo? Ginoong Leo, hindi ko ba maaari itong tanggapin? Huwag tumanggi.
Ang pamilya Liu ay nahirapang magkaroon ng mga anak. Ngayon nasira mo na ang sumpa. Nanganak ka ng 4 na bata para sa kanila. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Sobrang maganda. Salamat, Tita Liu. Ilagay mo ang mga ito sa kwarto niya. Opo. Mamaya may bagay akong gustong ibigay sa'yo. Ang mga bagay na ito sa loob. Handa ko na para sa iyo. Gusto mo ba? Wala pang bumili ng damit para sa akin dati. Unang beses may nagmalasakit sa akin ng ganito. Ayaw mo ba? Hindi naman. Ginang Liu, gusto ko talaga. Salamat sa iyo. Basta't gusto mo, ayos lang. Ikaw at ang 4 kong apo. Naghanda ako ng lahat. Napakaganda, di ba? Bibili pa ako ng mga gamit para sa 4 na bata. Ginang, Liu, naghanda kami para sa batang ginang. Serbisyong spa para sa buong katawan para sa mga buntis. Ayos ba, anak? Tita ay partikular na nag-imbita ng pinakamahal at pinakamagaling na technician sa mundo. Siguradong ikaw ang magiging pinakamagandang buntis. Hindi na kailangan iyon. Talagang hindi ko kailangan. Hindi mo dapat sabihin iyon. Tayo mga babae, kahit na manggang anak, dapat ay nakabihis ng maganda. Buwis, saan nakalagay ang damit ng ginang? Ipapadala sa silid ni Waichun. Maninirahan sina Ana at Waichun ng magkasama. Para sa mga pagkakataong ikaw ay nahihilo. O kung gusto mong uminom ng tubig sa gitna ng gabi, madaling maalagan ka ni Waichun. Maninirahan tayong magkasama, syempre. Ngayon, buntis ka, napakaabala. Kung kasama si Waichun, alagaan ka niya. Hoy. Maaari mo bang alagaan ng mabuti si Ana? At ang 4 kong apo. Si Ana. Kung hindi siya maayos mag-alaga sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita na disiplinahin siya. Malaki pa rin ang tiyan ko ngayon. Hindi ito okay. Maligo ka na. Maligo. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Sige, maligo na ako. Ngayong gabi, matutulog ka sa kama. Matutulog ako sa silid-aklatan. Hindi kita hahawakan. Ayos lang. Anong iniisip ko? Nadroga siya last time, kaya lang nangyari ang aksidente. Ngayon ay gising na siya. Paano ako igagalang ng isang tulad niya? Hello, Guro. Shen Ana, ngayon ang araw ng pagtatapos. Kung hindi ka pupunta, sayang ang mga taon ng iyong pag-aaral. Guro, darating na ako. Anong nangyayari, Ana? Gusto kong pumunta sa paaralan para sa seremonya ng pagtatapos. Okay lang bang umalis ako ng ganito? Tama nga, buntis ka kasi. Kung sakaling may mangyari, sasaktan ka at ang 4 na anak. Ngunit, dito ka na lang at magpahinga. Maging mabuti. Ginagawa ito ng tiyuhin at tiya para sa iyo. Oo nga. May meeting ako mamaya. Saktong dumaan ako sa paaralan ni Ana. Ihahatid kita. Talaga. Pero, huwag kang mag-alala. Ihahatid ka ni Waichun. Kami ay ganap na tiwala. Tara na. Shen Ana, bakit siya kasama ng isang matandang lalaki? O si Shen Ana ba ang kanyang secret lover? Sinasabi ko na.
Siguradong may mga paraan siya para akitin ang mga lalaki. Tara na, bigyan mo siya ng aral. Ayos lang ba na mag-isa ka? Walang problema. Darating ka mamaya para sunduin ako, okay lang yan. Kung may kailangan, tawagan mo ako. Uuna na ako. Bye-bye. Palem. Ana, bumaba ka mula sa mamahaling sasakyan. May relasyon ka ba sa lalaking may asawa? Tingnan mo ang itsura niya. Anong lalaki ang gustong mag-alaga sa kanya? Tiningnan ko ang tiyan mo. Baka may anak kang illegitimate. Chen Jilan, bawal mong batikyusin ang anak ko. Mga tao, tara na at magkuha ng graduation photo. Guro, ayokong tumayo sa tabi niya. Si Shen Ana ay nagpakasal sa isang matandang lalaki dahil sa pera. Tingnan mo ang tiyan niya. Talagang nakakahiya sa atin. Tama ka, guro. Ang graduation photo ay dapat itatago habang buhay. Kung kailangan kong mag-post kasama siya, hindi ako magpapapicture. Hindi rin ako magpapapicture. Hindi na ako magpapapicture. Shen Ana, sa kasalukuyan, ikaw ay buntis, medyo malaki ang tiyan mo. Magpahinga ka na. Propesor, kapag buntis ba ako, dapat akong hamakin. Naroon ang pagiging diskriminatorya. Ano bang discrimination? Alam mo ba ngayon, ang pinakamalaking pondo ng paaralan? Ang direktor ng kumpanyang Leo ay darating. Kung makita niya kang ganyan, siya ay isisi sa amin na may masama tayong kultura, at bawiin ang investment. Sige, Propesor, aalis na ako. Ano ang ginagawa ninyo? Punong guro. Shen Ana, bakit ka nandito? Punong guro, si Chen Jilan. Pinabagsak niya ako. Hindi po, ginoong punong guro. Nahulog siya ng sarili niya. Sinadya niya akong saktan. Maling pag-iisip at asal. Buntis at tumatakbo pa. Sinira mo ang imahe ng paaralan. Ngayon gusto mo pang siran ang kaklase mo. Punong guro, tinulak niya talaga ako pababa. Nilabag mo ang mga alituntunin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magwala ka na nga. Darating na ang pangunahing investor ng ating paaralan. Gusto mo ba niyang makita niya ang ganito? Ano pang nakatayo dyan? Alisin mo siya. Bitawan mo ako. Sino ang nangahas na mambuli sa kanya? Bitawan mo ako. Sino ang nangangahas na apihin siya? Ayos ka lang ba? Hindi ba't nandyan ka na sa kumpanya? Agad akong pumunta dito pagkatapos ng meeting. Natatakot akong may mangyari sa'yo. Hayaan mong ihatid kita pa uwi. Ginoong Leo, hindi ko alam na si Ana ay asawa mo. Pasensya na sa inyo. Kinakatawan ko ang mga nagkamali. Pasensya na sa inyo. Pasensya na, pasensya na. Kung hindi tuwid ang itaas, baluktot ang ibaba. Hindi na kami mamumuhunan sa makasalanang paaralang ito. CEO Leo, patawarin niyo kami kahit minsan. Tapos na. Masakit ba? Ayos lang. Maliit lang to na sugat. Walang nag-alaga sa akin ng ganito dati. Sana hindi magtapos agad ang panaginip na to. Sabi ng mga tao. Makatutulong to para mabawasan ang sakit. Naka-recover ka na ba? Huwag kang umiwas. Ngayon, nagdulot ako ng problema sa iyo. Pasensya na. Ang problema mo sa akin ay hindi naman problema, ma.
Nasaan ang singsing na ibinigay ko sa iyo? Nahulog ako sa kantin noon. Nawala ko ito nang di sinasadya. Huwag mag-alala, siguradong babayaran kita. Nawala na, wala na tayong magagawa. Nangyari na iyon, huwag nang mag-isip ng labis. Huwag mo nang hayaang mawala ito muli. Pangulo at ginang, panahon na upang alagaan ang buong katawan. Sige, umalis ka na sa labas. Isang beses lang naman ito. Nakatayo lang ako sa tabi para panoorin ka. Ginoo, kailangan mong tanggalin lahat ng damit, pangalaga sa buong katawan. Nahihiya ka ba, Ginoo? Sige, pupunta na ako sa silid-aklatan. Ginoo, mayroon akong mungkahi, gawin mo ito para kay Ana. Kung maayos ang relasyon ng mag-asawa, mas magiging maganda ang kanilang anak. Alagaan mo ang katawan ng iyong asawa. Makakatulong pa ito sa inyong relasyon. Hindi na, hindi na. Kaya ko na ito. Ginoo. Iba pang mag-asawa, lahat ng asawa ay sariling gumagawa ng therapy para sa kanilang kabiyak. Ana, huwag kang mahiya. Hindi ito kinakailangan. Magagawa ko ito ng mag-isa. Gagawin ko. Paano ito gamitin? Ipahid ang langis na ito sa buong katawan. Masahihin para ma-absorb. Ito, hindi lang ito makapag-aalaga ng balat. Makatutulong itong bawasan ang stretch marks. Partikular sa mga binti, sa dibdib, puwit. Ito ay napakahalagang mga gamit. Talagang hindi na kailangan. Kaya ko nang gawin ito mag-isa. Sige, naiintindihan ko na. Labas ka na. Oo, Ginoo. Maghubad ka ng damit, nasa kama. Humiga ka. Anong ginagawa mo? Sabi ni Ginoong Wang, kailangan ng masahe sa hita. Hayaan mong ako na lang. Hindi komportable ang tiyan mo. Hayaan mong gawin ko. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Saan mo pa gustong mag-massage? Dibdib. Hindi pwede. Maging mabuti. Ito ay para sa iyong kapakanan. Ngayon, huminto tayo dito. Medyo napagod din ako. Walang masama sa pagkakaroon ng mas kaunting massage. At higit pa, hayaan mong imasahe ko muna ang iyong balikat. Sige. Wai Chun. Nanay. Nasa pang-anak pa si Ana. Dapat mag-ingat ka. Kung gusto mong gumawa ng anuman, hintayin mong manganak si Ana. Kung pasasaktan mo ang aking manugang at ang 4 kong mahal na apo, paparusahan kita. Alam ko na yan, Mama. Pero mangyari ulit, pwede mo bang kumatong bago pumasok? Okay.
Lalabas ako muna. Hindi na kita guguluhin para magpahinga. Halos tapos na rin ang massage. Ngayon, ganito na lang. Magpahinga ka ng mabuti. Matutulog ako sa silid-aklatan. Napakabait niya. Pero kung hindi dahil sa bata sa tiyan ko, siguradong hindi siya makikipag-usap sa akin. Why Chun? Mukhang kamakailan ay okay ang relasyon mo kay Ana, ano? Nagsasalita ng walang kabuluhan. Kung hindi maayos ang relasyon ko at Ana, hindi ba't maayos ang relasyon mo sa akin? Sige, sabihin mo na. Tinawag mo ako sa oras na ito. Mayroon ka bang gustong ipagawa sa akin? Maghihintay pa sana ako ng matagal. Pero huli na. Bukas, tulungan mo akong ihanda ang salo-salo para sa proposal, ha? Ang ibig mong sabihin ay, gusto mong ipakilala si Ana sa lahat. Para maiwasan ng masamang chismis tungkol sa kanya. Oo. Why Chun? Nasaan na ang iyong jade ring? Binigay ko na ito kay Ana. Alam ng lahat. Ang iyong jade na singsing ay ang pinakabanal na bagay mo. Binigay mo rin ba kay Ana? At patuloy pang nagbigay ng dalawa pa. Why Chun? Talaga bang ikaw ay umiibig kay Ana? Kahit na mahal ko siya o hindi, siya ay naging babae ko na. Kailangan niyang magkaroon ng lahat ng bagay. Tama nga, naalala mo ba ang singsing na inilabas ng isang beses lang? Ano nga ang pangalan nito? Pag-ibig, walang hanggan pag-ibig. Tama. Bilhin mo na, kahit gaano pa ito kamahal. Diyos ko, hindi ko akalain. Ang aking Why Chun ay isang romantikong tao. Lumabas ka. Okay. Sige, gagawin ko ito ng maayos. Lahat, magpakatino kayo. Ihanda ang salo-salo ngayon. Ngayon ang araw na magmumungkahi si Boss Why Chun. Hoy, Diyos ko. Mag-ingat ka. Mga bagay na ito, bawat isa ay napakamahal. Kung mababasag mo, hindi mo na ito mababayaran. Dapat kayong magmadali. Ginoong Wang, bakit bigla ka namang bumili ng maraming bagay? Siguradong dahil sa inyong magiging amo. Ngayon, gumastos ang iyong master ng 200 milyon para sa brilyanteng singsing. Para sa paghahanda sa pag-aalok ng kasal ngayon. Walang duda na maraming mga mayayamang dalaga ang darating dito ngayon. Hindi ko alam kung sino ang napakapalad. Kung ganoon, ano ang dapat gawin ni Ana? Ay nako. Napakabobo mo. Huwag magsalita ng kalokohan. Bilisan mo, magayos ka na ng gamit. Bilisan mo. Maraming mayayamang babae ang nais pakasalan si Why Chun. Kung hindi dahil sa akin, siguradong kasal na siya ngayon. Mabuti ang trato sa akin ng pamilya Liu. Hindi ko na sila maabala pa. Ngayon ay isang napakahalagang okasyon. Nandito pa ako, abala sa lahat. Si Why Chun ang nag-organisa ng salo-salo na ito. Maraming negosyante at mayayamang dalaga ang inimbitahan. Kung pag-usap ako kay Why Chun ngayon, maari rin sanang makipag-ugnayan ang pamilya Shu sa pamilya Liu. Bakit may babaeng taga-bukid na ganito ang itsura sa pamilya Liu? Hoy, anong prinsesa ka ba? Bakit ka nandito sa bahay ni Liu? Hindi ito totoo, nagkakamali ka.
Kasing laki niya ng tiyan mo. Naglilibot ka pa sa bahay ni Leo. Nandito ka ba para akitin si CEO Leo? At ang laki ng tiyan mo. Gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin sa mga lalaki. Tumingin ka sa itsura mo. Hindi ka papansinin ni CEO Leo. Wala akong balak makipag-agawan sa iyo. Oh Diyos, huwag ka nang tumayo sa harap ko. Umalis ka. Umalis ka na. Leo, Ginoong Leo, nandito ka para kunin ako papasok. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang nandito? Tama, ano ka ba? Bakit di ka pa umalis? Sinasabi ko sa'yo, Ginoong Leo. Sinaktan mo ako. Bobo ka, umalis ka. Hipag. Hayaan mong dalhin kita sa loob. Halika dito. Oo. Huwag papasukin ng babaeng iyon sa salo-salo. At saka, siyasatin ng mabuti ang pinagmulan niya. Simula ngayon, hindi na makikipagtulungan ng pamilyang Leo sa pamilyang ito. Naiintindihan mo ba? Oo, Ginoong Leo, nagkamali ka ng isip. Ang dapat palayasin ay siya talaga. Han Shen. Hipag. Pasensya na at natakot kita. Ngayon. Sa handaan, maraming bagay dito. Nakikita kong tahimik dito. Magpahinga ka lang dito. Hintayin mo ang simula ng salo-salo. Dadalhin kita sa loob. Pasensya na, Han Shen. Naabala na kita. Hipag. Wala kang ginawang mali. Sa tahanan ng mga Leo, ang trabaho mo ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Mayroon pa akong mga dapat gawin. Magpahinga ka muna rito. Sandali lang. Tiyaking dumating ka sa tamang oras. Bye, bye. Wow, Chen Jilan. Ito ba ang iyong kasintahan? Ang ganda ng tambalan nyo. Chen Jilan, mabilis, ipakilala mo kami. Ito ang aking kasintahan. Siya ang business director ng Leo Group. Inimbitahan siya ng CEO Leo na dumalo sa party. Sobrang naiinggit ako sa'yo. Isang beses na nagtapos ka, may stable na trabaho ka na. Narinig niyo na ba ang balita? Isang masamang babae, dahil sa pagnanakaw, siya ay itinaboy palabas. Nagkaroon siya ng gulo sa harap ng bahay ng mga Leo. Maraming mamahaling alahas ang bahay ng mga Leo. Kung marami ang mahalaga, tiyak marami rin ang mga ito. Siyempre, madaling makakuha ng atensyon ng magnanakaw. Nagtangkang magnakaw sa bahay ng mga Leo. Ang taong iyon ay talagang sawa na sa buhay. Ang mga handle lang ang gumagawa ng ganyan. Mahal, sinabi mong malapit ka kay Leo Waichun. Maaari mo ba akong ipakilala sa kanya mamaya? Siyempre, mamaya na lang. Ipinakikilala kita sa ilang sikat na tao. Palawakin ang pananaw. Salamat, asawa. Ana. Bakit nandito siya? Hindi ba siya ang katulong sa bahay, Leo? Isang buntis pa na naging katulong. Sa tingin ko, sinasadya niyang samantalahin ang pagbubuntis para makatanggap ng sahod kahit hindi nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan na maghirap. Ang bait mo talaga. Hey Ana, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang boyfriend ko, ang business director ng Leo Corporation. Bibigyan niya ako ng magandang buhay. Hindi katulad mo, malaking tiyan pero nagtatrabaho pa rin. Nakakalungkot. Oh, congrats sa'yo. Sandali lang. Pakilinis nga ng sapatos ko. Hindi ako katulong. Bakit ko lilinisin ang sapatos mo? Ako ang espesyal na bisita ngayon. Kung hindi mo ako mapasaya, iuulat ko ito kay CEO Leo. Para tuluyan mong iwanan ang trabahong ito. Mahalaga kay Waichun ang salo-salo na ito. Hindi ko maaring sirain ito.
Talagang isang tapat na aso. Ang singsing na ito ay kay CEO Leo. Siya ba ang asawa ng CEO Leo? Ginoo, hindi ka ba okay? Si Wai Chun ay prinsipe ng Beijing. Paano siya magkakagusto sa simpleng babaeng ito? Malamang ang bata sa kanyang tiyan ay talagang kay CEO Leo. Ang singsing sa kanyang kamay ay singsing ni CEO Leo. Hindi ito ipinapahawak ni CEO Leo kaninuman. Bakit ito nandoon sa kanyang kamay? Katatapos lang may nagsabi na may isang babae na nagnakaw na pinalayas na. Nakikita ko, ang taong ito ay si Ana. Siya ang nagnakaw na iyon. Kakatapos lang niyang pinalayas, paano siya nakapasok dito? May balak ka pa bang magnakaw? Ana, talagang sobra ka na. Naglakas loob kang magnakaw mula sa pamilya Leo. Buntis habang nag-aaral. Pag nanakaw ng gamit, sa tiyan, mayroong isang ligaw na bata. Sa mundong ito, paano maaaring magkaroon ng ganoong tao? Mukha siyang dalisay at walang kasalanan. Talagang nasa likuran. Siya ay isang marumi na tao. Galit ako sa mga babaeng ito. Hindi ako nagnakaw ng gamit. Ang singsing na ito ay regalo sa akin ni CEO Leo. Sinasabi mo na si CEO Leo ang nagbigay sa iyo ng singsing na ito. HMPH, nakakatawa talaga. Kung magbibigay ka ng dahilan, dapat makatwiran ito. Magtataka si CEO Leo tungkol sa singsing. Kunin natin ang singsing. Tanggalin mo ang singsing. Gusto kong ibalik ito kay CEO Leo. Ito ay akin. Bakit mo ito ninakaw? Chen Jilan, sobra ka na. Kung personal kong ibibigay ito kay CEO Leo, tiyak na magpapahalaga siya sa akin. Ito ay akin. Ana, tumingin ako sa tiyan mo. Malapit ka na bang manganak? Anong balak mo? Narinig ko na mahalaga ang prenatal education. Ang ina na gumagawa ng mga maruruming bagay na ganyan, ay magtuturo ng masama sa bata. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano mamuhay ng mabuti, para ang bata na isisilang ay hindi maging sakuna. Umalis ka. Achong, tulungan mo akong pigilan siya. Bitawan mo ako. Magaling ka talagang magnakaw. Ngayon, sira-sirain ko ang kamay mo. Tandaan mo ito. Shen Ana, pagkatapos ng araw na ito, maging tao ka ng mabuti. Naiintindihan mo ba? Huminto ka. Ana, pagkatapos ng araw na ito, mabuhay ka ng maayos. Naiintindihan mo ba? Huminto. Narito na ako. Ana. Ninakaw na niya ang aking singsing. Dumating ako dito. Sino ka ba? Isa lang siyang magnanakaw. Ninakaw niya ang mga gamit ng CEO Leo. Kung ipagtatanggol mo siya, magkakaroon ka rin ng problema. Magnanakaw. Katatapos lang ng isang babae na magnakaw sa bahay ng mga Leo. At siya ay pinalayas. Si Shen Ana iyon. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Ang masamang babaeng ito ay naglakas loob magnakaw kay CEO Leo. Siya ay pinalayas ngunit naglakas loob pa ring bumalik sa pamilya Leo. Talagang nagpapasama ito sa lugar na ito. Itong singsing na ito ay ibinigay ko sa aking asawa. Sinasabi ninyo na ito ay pagnanakaw. Binigay mo ba ito sa kanya? Ang singsing na ito ay kay CEO Leo. Talaga bang? Sinasabi mong ikaw si CEO Leo. Nakikita ko, ikaw ay isang gwardya lamang sa bahay ng mga Leo. Hayaan mong ipakilala ko, siya ang aking kasintahan. Siya ang kanang kamay ni CEO Leo.
Siya ang tao na hindi mo kailanman maaabot sa buhay. Ito bang babae ay girlfriend mo? CEO Leo, wala kaming anumang relasyon ng babaeng ito. Hindi ko siya kilala. O Leo. Talagang ikaw si CEO Leo. Panahon na para sa mga empleyado ng Leo Group na maglinis. Achong. Tinanggal ka na sa trabaho. Pakiusap, sir, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoo, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na. Hindi nag-aalaga ng aso ang pamilyang Leo, hindi nakakakilala ng amo. Alam ko talagang mali ako. Itong masamang babae na ito. Niloko ako niya para gawin ito. Alam ko talagang mali ako. Hindi ba siya ang girlfriend mo? Anong girlfriend? Hindi ko naman siya kilala. Achong. Bakit mo ako nasasabiang ganyan? Umalis ka, mabangis na tao. Sobrang ingay. Dalhin mo sila, ayaw ng asawa ko na makita sila. CEO Leo, nagkamali ako. Nakahiling ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Shen Ana, nakikiusap ako sa iyo. Tayo ay naging magkaklase, patawarin mo ako, pwede ba? Magkaklase ba? Nilate mo ako, nang sinaktan mo ako. Tinuturing mo ba akong kaklase? Umalis ka na. Lahat sila. Palayasin silang lahat. At saka, yung nangbuli kay Ana. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila. Nagkamali ako, CEO Leo. Patawarin mo ako. Ana. Pasensya na. Abala ako sa paghahanda ng salo-salo para sa iyo. Naiwan kitang mag-isa. Para ba ito sa akin? Ibig sabihin, ang sanggol sa kanyang tiyan ay anak ng CEO Leo. Swerteng babae siya. Ang mga babae ay nagiging mayaman dahil sa pagbubuntis. Kung magpakasal si CEO Leo sa sinumang babae, yayaman ang babaeng iyon. Hindi ko akalain kasing talino niya ito. Mukha siyang karaniwan. Hindi ko akalain na siya ay may malalim na plano. Si Shen Ana ay misis ng Leo Group. Sino man ang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Nakakainsulto yan sa akin. Siya iyon. Dumating na siya. Papasukin mo na siya. Sabi niya kung hindi mo siya masando ng personal. Hindi siya papasok. Magpahinga ka muna. Kailangan kong lumabas para sunduin siya. Liu Waichun, sino ba talaga ang mahalaga sa'yo ng ganito? Kailangan mong personal na sunduin siya. Bihira kong makita siyang masaya ng ganyan. Siguradong importante siya kay Waichun. Hintayin mo ako sandali. Aha. Yung babae na iyon ang balak ni Waichun na pakasalan ngayon. Ang ganda niya. Kaya pala nagmamalasakit si Waichun sa kanya. Bakit ka nandito mag-isa? May hindi ka ba komportable? Tatawag ako ng doktor. Sobrang maingay sa labas. Gusto ko munang mag-isa. Oo, kaya magpahinga ka muna ng kaunti. Sino yung babae kanina? Anong babae? Ah. Ikaw ba ay tungkol sa kanya? Mamaya ay makikilala nyo rin ang isa't isa. Mula sa simula, hindi ko naman pinapangarap na pakasalan ka. Pagkatapos manganak, aalis na ako sa buhay mo. Anong nangyari? Walang anuman.
Sige, mauna na ako. Marunong ka pang uminom. Siyempre. Bakit? Mukhang may magandang palabas ngayon. Si Liu Soyi ay kayamanan ng pamilya Liu. Isang gintong sanga at mamahaling dahon. Sobrang layaw niya. Kahit na mga bituin sa langit, ibinigay ni CEO Liu ang lahat sa kanya. Napakahigpit niya. Ang pinakaayaw niya ay ang gumamit ng bagay na kapareho ng iba. Ngayon, ang batang babae na iyon ay may suot na kwintas na kasing eksakto ng kay Soyi. Laging may mga natatanging disenyo si Soyi. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang may peking produkto. May tanong ka pa ba? Siyempre, ang babaeng iyon. Noong nakaraan, may isang tao na may mga hako na katulad kay Soyi. Ang resulta, nahila siya pababa. Sobrang nakakatakot ng eksena. Palitan mo ang kwintas. Walang kailangan palitan. Tapos na talaga ito. Siguradong hindi siya patatawarin ni Soyi. Napakasungit niyang magsuot ng kwintas na katulad ni Soyi. Soyi, ha, nagsusuot siya ng parehong kwintas sa iyo. Siguradong peke ang kanya. At naglakas loob pang lumabas. Nakakahiya talaga. Kung ako siya, ibibitin ko ang sarili ko sa kwintas na iyon. Tumahimik ka. Kayong mga mababang tao, nangangahas kayong magsalita ng ganito sa harap ko. Mag-ingat kayo, baka putulin ko ang mga wika ninyo at ibigay sa aso. Ang kwintas ni Ana. Ako ang naghanda para sa kanya. Kung maririnig ko pa, ang sinasabi ninyong masama tungkol sa kanya. Babasagin ko ang mga bibig ninyo. Spoiled siya simula pagkabata, huwag kang mag-alala. Ang kwintas na ito ay alahas na pinili ko ng maingat, na ipinagawa ng isang banyagang designer, partikular na gumawa ng dalawang magkapareho. Ano ang ibig mong sabihin? Alam kong magiging maganda ito sa iyo. Mas maganda pa kaysa sa akin kapag sinuot mo ito. Napakamarangya mo. Talagang bagay kayong dalawa ni Liu Waichun. Hindi ako karapat-dapat. Ha? Ikaw at siya. Hipag. Siya ang kuya ko. Sa tingin mo ba ako at si Waichun ay may relasyon? Nagseselos ka ba sa likod? Wala akong ganun. Ana. Ang party na ito ngayon ay inihanda para sa iyo. Pero hindi ba't sinabi mong naghahanda ka para sa iyong magiging asawa? At naghahanda ka rin ng isang singsing para sa kanya. Waichun, ang mga bagay na hiniling mo na ipaghanda ko. Natapos ko na. Kunin mo ito. Iniibig kita lamang. Hipag. Kahit na ang kuya mo ay tahimik sa araw-araw. Pero, marami siyang itinatagong mga bagay sa kanyang puso. Sa katunayan, sobrang nagmamalasakit siya sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagmamalasakit siya sa isang babae ng ganito. Oo, Hipag. Simula nang magkaroon ka ng aksidente sa paaralan. Inorganisa ni Waichun ang salo-salo na ito. At sa pagkakataong ito, ay po-announce niya ito sa lahat. Na ikaw ang tanging reyna ng pamilya Liu. Mula ngayon, walang sino man ang manghihimasok sa iyo. Bakit ka pa nandyan? Mabilis, isuot mo na ang singsing kay Ana. Oh. Liu Waichun. Salamat sa iyo,
Hey, hipag, dapat mong tawagin si Wai Chun na asawa. Tama yan, hipag. Naghihintay si Wai Chun na tawagin mo siyang asawa. Huwag mo silang pansinin. Ano man ang gusto mong tawag, okay lang. Mahal na asawa. Salamat sa iyo. Walang mali kung pakasalan ng manugang ang kapatid ko. Matanda na siya kaya aalagaan ka niya ng mabuti. Sino ang sinasabi mong matanda? Siya nga iyon. Hayop na babae. Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Hiwalay na tayo. Di ba sabi mo, pakakasalan mo ako? Pakakasalan. Pinapalis mo ako sa trabaho ko. Mabuti na lang at hindi kita pinatay. Hindi, Achong. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Umalis ka na, nakakainis ka. Sa susunod na makita mo ako, lumayo ka na. Kung hindi, papaluan kita. Shen Ana. Mas maganda ako sa'yo. At mas matalino pa. Bakit sa huli, ako pa ang talo sa'yo? Hinding-hindi kita mapapatawad. Asawa ko, Ana, kumusta ka na? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Nadulas lang ako at natapon ang gamit. Walang problema ay maayos. Opo. Mula noon hanggang ngayon, wala pang nag-aalaga sa akin ng ganito. Ang bait-bait mo sa akin. Asawa na kita ngayon. Ang pinakamahalaga sa akin. Mahal kong asawa, malapit ka ng manganak. Ang hirap gumalaw. Ako na ang bahala sa'yo. Tutulungan kitang maligo. Ha, anong sabi mo? Tutulungan kitang maligo. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi pwede. Walang gagawin. Wala. Ang ganda-ganda mo ngayon. Hindi pa pwede ngayon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Nahihirapan kang gumalaw ngayon, maghahanda ako ng paliguan para sa iyo. Ikaw na mismo ang maligo. Sa susunod, hayaan mo na akong gawin ang mga ganyang bagay. Sa kama ka matulog, sa sofa ako matutulog. Pagod ka na sa trabaho. Bakit ka matutulog sa sofa? O kaya, matulog ka na lang sa guest room. Dapat nasa tabi mo ako para alagaan ka. Mahalaga ang yugtong ito ngayon. Hindi ako komportable na iwan ka mag-isa. Sige. Narinig ko, magkahiwalay ng kama ang amo at asawa niya. Napakahirap naman para sa buntis na ginang. Marami ng lalaking nangangalon niya habang buntis ang asawa ngayon. Tama, buntis ang may bahay. Hindi pwedeng makipagtalik ang amo. Paano niya matitiis? Mag-ingat po kayo, ginang. Maraming lalaki ang hindi kayang pigilan ng tukso kapag buntis ang asawa. Siguradong hindi naman ganoon ang amo. Lalaki rin naman ang amo. Ang mga lalaki ay hindi kayang pigilan ang kanilang pagnanasa. Bumalik na kayo sa trabaho. Bakit kayo nagkukumpulan at nag-uusap dito?
Ginang Ana. Wai Chun, tiyak na hindi siya ganoong klaseng tao. Naniniwala ako sa kanya. Ginang Ana. Butler Wang. Samahan mo ako sa labas saglit. Opo, madam. Ginang Wang. Bibili po ako mamaya ng mga gamit para sa bata. Maaari po ba kayong sumama sa akin? Sige po, madam. Maghahanda na po ako. Ano pong ginagawa ninyo rito? Malapit na po ang araw ng panganganak. Ikaw ang asawa ko. Dapat lagi kang nasa tabi ko. Magandang araw po. Isa po kayong VIP na kliyente namin. Pagkatapos nito, may ipapadalang mag-aasikaso sa inyo sa bahay. Pakisabi na lang po sa amin ang inyong impormasyon. Babalik po ako agad. Opo, sige po. Sir. Buntis ang asawa mo. Matagal na kayong walang kasiyahan, di ba? Sigurado. Naiinis ka na rin, di ba? Ayos lang po yun. Naiintindihan ko po. Ang asawa mo, puro stretch marks dahil sa pagbubuntis. Sigurado akong nandiri ka rin sa kanya, di ba? Liu Waichun. Pupunta ka rito para sa kanya.